Ang wireless Fenrir ay nagdadala sa iyo ng isang tunay na pagsusuri, hindi isang piraso ng pagsusuri, ngunit ang unang batch ng malakihang mga pagpapadala. Ang evaluation piece ay nangangahulugan na ang evaluation piece ay ibinibigay sa iyo ng libre. Pinupuri mo ang mga pakinabang at tataas ang benta ng tagagawa. Pero kaming mga big ticket player talaga ang nagsasabi ng totoo. Ang presyo ay 336 yuan nang walang libreng pagpapadala at ang libreng bayad sa pagpapadala ay karagdagang 30 yuan. Pagkatapos, kung ito ay 370 para sa mga rutang 45 at mas mababa, ang presyo sa lugar ay nasa pagitan ng 500 at 450 sa Pinduoduo. Kung paano mo ito gagawin, depende ito sa iyong sariling kakayahan. Isa ako sa mga pioneer na yon, isa sa mga unang nagsabi ng totoo. Pag-usapan muna natin ang mga pagkukulang, iba't ibang cylindrical heavy joints nito. Malapit nang lumitaw ang mga puting marka. Tiyak na mangyayari ito kung gumamit ka ng labis na puwersa. Kaya ang mga cylindrical joint na yon ay kailangang dahan-dahang ipasok. Dibdib, hita at braso sa magkabilang gilid. Ang lahat ng uri ng mabibigat na kasukasuan ay dapat na paikutin ng dahan-dahan. Bukod dito, gumagamit ito ng ganoong uri ng bubble key. Ang mga bubble key ay iba sa DS plastic. Medyo mahirap ang bubble key, kaya maging mas maingat. Pero huwag mo itong lagyan ng pampadulas. Sa sandaling mailapat ang pampadulas, agad na masisira ang modelo. Yun lang ang pagkukulang, walang ibang pagkukulang. Hindi ito magagawa ng 70% ng mga modelo. Higit pa rito, ito ay halos antas ng isang maliit na halaga ng pera. Sa madaling salita, ito ay antas ng masikip na mga kasukasuan. At pagkatapos ng pagpapabuti na ito, ang foam sword nito ay simpleng nakakabasag ng lupa. Hindi ganoon ang tunog ng pag-click. Ngunit ang uri ng pampadulas, parang cream at lubricant. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ng ganitong uri ng foam sword. Natigilan ako. Mga kalamangan, iba pang mga pakinabang, nagagalaw ng mga kamay, walang tigil. Nagtipon, hindi pa ako naglaro ng ganoon kagandang movable hands. Naglaro ako sa libu-libong mga modelo. Maaaring igalaw ang mga kamay o napakaluwag ng trabaho. Alin man ay ginawang napakahigpit, ay break mo na lang. Magandang gawin ito ng maayos. Bagamat kailangan ko itong ayusin ng basta-basta at ang kuko na ito, hindi ito pre-painted ng ganoon, o hindi tulad ng ganoong uri ng hari ng lobo. Ilagay ang mga kuko ng lobo sa iyo. Hindi ko lang ibinigay sa iyo ang aking mga kuko. Ito ay isang awa. Yan ba yung molding color? Medyo pangit. Ngunit batay sa ontolohiya nito, napakagandang kalidad. Pwede namang baliwalain yon. Ang pangalawang kalamangan. Degree ng kombinasyon, banday ay 10. Malapit na mag-9. 5. Ang antas na ito ng modelo. Malaking butas. Minsan hindi ako makatiis. Nasubukan mo na ba ang Magic Cave at ang malaking berdeng paminta sa Axis Magic Pill? Alam kong may mga lugar na hindi ka pwedeng maupo. Ngunit maaari itong direktang pindutin. Walang salamin sa harap. Pindutin lamang ito gamit ang iyong mga kamay. Ang aking mga kamay ay hindi sumakit pagkatapos gawin ito. Tungkol naman sa pagkakaroon ng ganoong atmosphere. Bumili ka ng Tichuang Sinyuan. Ikumpara mo at malalaman mo ang pagkakaiba ng langit at lupa. Napakataas na antas ng kombinasyon. Napakataas ng kombinasyon ng balangkas. Ang kombinasyon ng panlabas na baluti ay mas mahusay. Ang malaking berdeng paminta sa Axis Magic Pill. Mayroong mali sa kombinasyon ng panlabas na baluti. Maraming mga lugar ang nangangailangan ng mapagmataas na pagpapalawak o isang diagonal na hiwa. Madali itong pinindot sa pamamagitan ng kamay. Ang lugar na sasabog, madaling pasabog ang baluti. Magagawang makamit ang makinis na armor blasting. Ang mga tagagawa ay mayroon lamang 20%. 80% ng mga tagagawa masyadong maluwat. Madali itong nadulas. Alinman sa sobrang higpit, hindi ito ma-pull out. Ito ay halos katubas ng walang sumasabog na baluti. Ang explosive armor ay maaari ding sumabog, lalo na dito sa tuhod. Luhod dito. Yung silver na susi, maaari mo itong itulak palabas mula sa loob. Noong una kong basahin ang review, nakita. Pero hindi ako sigurado. Ang daming ganyang review, hindi ako magiging detalyado para matanggap ito dito. Binuksan nito ang takip. Buksan ang asul na panlabas na takip. Ang nasa loob ay nasa proseso ng pagbubukas. Ang pilak na aparato ay dahan-dahan ding ilalabas. Maaari mong gawin itong maayos. Isa pang kalamangan. Bumalik itong lobster. Direktang natatanto ng lobster back ang 3-section lobster back. Nakakatawa talaga ang gwapo. At sa tingin ko bumalik ang lobster na ito. Ang lobster back assembly ay dapat na napaka-komplikado. Anyway, bibigyan kita ng maraming piraso. Ito ay talagang nagbibigay sa iyo ng 4 o 5 piraso. Direktang pormahin lang. Napakahusay. Iba ito sa nakakagiling na berdeng kahon. Si Moliking ay tila nasa 3 yugto. Nahahati ito sa marami. Maaari mo ring pagsamahin ang mga ito. But this is easier to put together. Ano ang mga pakinabang nito? Ngayon ay ang katawan.
Hydraulic lever. Napakakinis ng hydraulic levers. Not that particularly tight. Naka-spray painted ito. Pininturahan ang hydraulic lever. Minsan sobrang sikip. Maaring paikutin ang lahat. May linkage din. Nakalink na linkage ng binti. Ang panlabas na baluti ng mga binti dito. Sa proseso ng pag-ugnay, ang mga bahagi ng mga binti ay maaari ding pagsamahin. Hawak ko kasi yung phone ko sa isang kamay. Hindi ito may pakita sa lahat. Paumanhin, linkage dito. May linkage din dito. Linkage dito. Ang mga tuhod ay maaari ding iugnay. Nakakagalaw din ang mga kamay. Ang mga kaso-kaso. Halos 80% nito ay napuno para sa'yo. Ito ay pinalamanan dito. Ito ay pinalamanan dito. Puno na rin dito. Maliban sa sasabihin ko. May bakanting espasyo sa tuhod dito. Ngunit 20% lamang ang walang laman. 80% na puno para sa'yo. Mga armas din. Maliban sa medyo walang laman dito. Pinalamanan, lahat ng iba dito ay nakaimpake. Napakahusay. Hindi na kailangan sabihin mga suso. Puno lahat ng dibdib. Okay lang yan. Hindi umabot sa pinakasukdulan. Ngunit umabot din ito ng 80%. Sa aking pananaw, ito ay umabot sa 80% plug burial. Bukod dito, ang armor na side group ay maaaring magbigay ng posisyon sa isang malaking lawak at pilitin silang pumunta dito. Makakagawa ng magandang posisyong squatting. Kung maraming modelo, ang mga side group armor na ito ay direktang magbibigay sa iyo ng ball pass na ito. Hindi ito konektado sa side group armor na yon. Bukas para sa iyo. Hindi ko gagawin para sa iyo. Ano pa? Shoulder armor dito. Ang armor sa balikat dito ay isang bagay na hugis haligi. Pagkatapos ay ipasok ito sa isang maliit na butas sa armor ng balikat. Para makarinig ng click. Kung hindi, ibig sabihin ay hindi ito nakapasok ng mahigpit. Siguraduhin ipasok ito ng mahigpit. Pero medyo kakaiba ang pakiramdam. Anyway, makinig kang mabuti. Ay click lamang ito. Kung may maliit na eroplano, may pagkukulang. It's the wing of a small plane that rotates back and forth. Medyo naiwan. Magkakaroon ng isang kabit upang hawakan ito sa lugar. Ngunit itulak pasulong, itulak pasulong. Gagawin itong medyo maluwag ang pakpak. Ngunit hindi ito maluwag na nakahiga. Ito ay luluwag, hindi sa ganitong lawak. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kung ito ay nakamount sa dibdib, ang mga pakpak ay hindi gagalaw dahil ito ay naka-install sa dibdib upang ayusin ito para sa iyo. Ang mga jet sa pakpak ay nakadikit sa balikat. Ngunit dahil sa mga pakpak, hindi ko kayang hilahin ang mga braso ko sa ganoong paraan. Hindi makasandal. Makakapit sa pakpak na ito. Unless gusto mo ng superposable. Tanging dibdib ko lang ang maalis. At yung isa, kung may ibang nagmamalasakit. Doon ako mas nag-aalala. Sa simula, maraming mga manlalaro ng pagsusuri. Hindi rin sinasabi ng maraming review bloggers. Yung pakpak, mahigpit ba ang koneksyon sa pagitan ng maliit na eroplano at ng pangunahing katawan? Ito ay napakahigpit. Pareho silang pareho. Ang mga jet nozzle ng maliit na eroplano ay pre-painted sa ginto. Kung sa loob ng dibdib, ayan. Molded grenadilla. Ito ang kulay ng paghubog. Ipasok ito. Batay sa pre-painted na mga kondisyon. Masikip ang pintura na yon. Napakahigpit. Hindi ito mahuhulog sa iyo sa lahat. Ano ito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang lahat ng mabuti. Kung ito ay gagamitin bilang mga kuko ng lobo. Ito ay talagang isang haligi sa loob. Madaling gumawa ng kuko ng lobo at kunin ito. Ngunit hindi ko alam kung sino ang gumawa ng mga kuko ng lobo. Sinong tagagawa ang gagawa nito? Ito ay isang kulum lamang. Ang mga ito ay madaling mapalitan. Akala ko nung una, may hidden agenda pa rin ang wireless na dimension na yon. Sa wakas, anong mga katangian ang maihayag ko sa iyo? Duklo. Hindi, may isa pang disadvantage. Ang plataporma ay ang pinakadalisay na paggawa ng masa. Walang ganoong bagay bilang isang babaeng paghihiganti na gumagawa ng isang napakarilad na plataporma para sa iyo. Ito ay isang pagkukulang. Pero base dito, kung wala. Ang lahat ay naging 72 ratio para sa iyo. Halos iyi ang rating. Kaya umatras para umabante. O katumbas na palitan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo sa loob ng 1-0 minuto. Mag-ingat sa pag-install ng dibdib. I-install ito mula sa gilid. Ikot-ikot, ilagay ito. Pagkatapos ay dahan-dahang dumausdo sa harapan. Kung hindi, narito ang mga suso. Ang lugar dito at ang isang ito ay makaalis. Lalo na hindi komportable. 2 o 3 beses ko itong na-install, ngunit nabigo itong ma-install ng maayos. Naka-install lamang mula sa gilid. Mukhang hindi ito suplado. Mukhang maraming espasyo dito. Ngunit kapag talagang ini-install ito, medyo kakaiba ang mararamdaman mo. Hindi magkasya. Kung normal ang pagkalastiko, babagsak pa rin ito. Babagsak pa rin.
Dahil ang liit nitong mga paa ay ganoon lang kaliit. Ito ay isang linkage joint lamang. Ang pinakamagagawa nito para sa iyo ay ito. At hindi maaaring grounded. Babagsak pa rin. At ang linkage joint na ito, kailangan kasi smooth ang linkage. Hindi kayang suportahan ang ganoon kalaking katawan. Sa makawid, sa ilalim ng naman ng mga pangyayari, ang malambot na buntot ay sinusuportahan. Kunin ang malambot na buntot dito, umakyat sa lupa. O direktang suporta. Ang bracket ay nagbibigay sa iyo ng malakas na suporta at ang antas ng babala ng kakaka ay medyo maganda. 10 minuto ay sapat na. Masyadong mahaba ito at hindi ito mababasa ng mga tao. Ito ang ontology na sinasabi ko. Hindi pa nagagamit ang mga armas. Lahat ng mga pagkukulang ng ontolohiya, ibibigay ko ito sa iyo ng detalyado hanggat maaari. Sinabi ko ang lahat ng ito sa tuwirang mga salita, hindi isang libreng bahagi ng pagsusuri. Ngunit binili ko ito sa aking sarili gamit ang totoong pera. Bilang isang pioneer, maingat na sabihin sa lahat ang mabuti at masama. Napanood ang video na ito, dapat malaman ng lahat. Dapat ko bang bilhin ito o hindi? Kung tungkol sa hitsura, iyan ang nakikita ng ninja sa kanyang sarili. Isa tao na sa tingin ko ay gwapo siya. Kung hindi mo gusto ang corona na ito, anong uri ng 88 kuneho o isang bagay? Wag na lang. Ayokong pag-usapan ang ganitong klase ng tao. Ayoko nang magpagalit. Lahat pagod. Ito ay isang larawang sineseryoso ko para sa iyo sa loob ng halos 15 minuto. Pansin sa detalye. Pagpapakita ng mga pagkukulang. Pagpapakita ng katatagan. Salamat sa lahat ng nanonood. Kung sa tingin mo ito ay kapaki-pakinabang, siguraduhin bigyan mo ako ng like. O bigyan mo lang ako ng barya. Pero kailangan mo akong bigyan ng thumbs up. Labor. Mas maraming tao ang makakakita nito sa ganitong paraan. Salamat sa lahat ng nanonood. Paalam. Hindi. See you later. Ipapalabas ito bukas. Bukas oras upang ilagay ang mga armas. 2 mekanikal na kuko. 2 espada. Ang latigo ng lobo ay handa na. Magre-release pa ako ng videos ila din. Ang pangalawang video ay tungkol sa mga armas. Sa wakas, isang buod. 3 video sa kabuuan. Kung gusto mo ito, maaari mong sundin ito. Magsabi ka lang ng totoo.